Okay mga lods, welcome back to another content, and for this video patatalakayin po natin yung mga post ni Sir Jack about sa political vlogger na kasi si Sir Jack. All of a sudden, welcome to political vlogging. So, hindi natin alam. Alam nyo naman, ang pagpo-political vlogging naman, wala naman talagang hard requirement yan. Kahit sino pwede mag-political vlog. Pero of course, pag nagpo-political vlog ka na, i-ready mo na rin yung sarili mo sa mga ganitong klaseng reaction videos. Kasi maraming ko-kontra din sa'yo. Okay, so simulan natin kay future president. Okay, opinion yan. Wala tayong pakialam dyan. Okay, so eto. Wala ka bang makuhang kliyente dito at naging full-time troll na lang? Haha, futang ina ka. Wala ka nang naipanalong kaso tapos may kaso ka pa. Ano... Eto, Makati prosecutor indicts Attorney Falsis for cyber libel over malicious post against Divina Law. So, explain lang natin kung ano yung nangyari dito. Innocent until proven guilty pa lang pa dyan si Attorney Falsis. So, ibig lang sabihin yan, meron allegation sa kanya, okay? Alleged, pa lang siya, accused pa lang siya at this point in time dun sa case niya. Pero, hindi ibig sabihin nun ay wala siyang kaso kasi hindi naman natin alam yung caseload ni Attorney Falsis. At saka hindi natin alam kung anong klaseng lawyer siya kasi pwede siyang maging teacher, pwede siyang maging corporate lawyer. Alam mo yun, pwede siyang maging litigation lawyer. Depende kung ano yung ginagawa niya. Meron mga lawyers talaga na ang punteriya nila is magturo sa social media. Pwede yun. Pwede yun. Pero lawyer pa rin siya. Hindi mo kailangan ng kliyente para maging successful na lawyer ka. Mali naman yata yung hugot dito ni Sir Jack. Kasi nga, isa sa mga, alam mo ako, believe din ako dito kay Attorney Falsis kasi grabe yung ano niya. Alam nyo kasi, pansin ko lang sa mga lawyers, pagka, depende kasi talaga, mahirap talaga kasi magkaroon ng political advocacy. Si Attorney Falsis kasi, leaning liberal yung kanyang paniniwala. So ibig sabihin nun, talagang dinedicate niya yung sarili niya para sa liberal politics. And that is a very hard stand when you are a lawyer na you are at first a officer of the court kasi maraming magagalit sa inyo yan magiging prone, magiging susceptible ka to criticism like this, diba? Pero ano pa rin, kudos pa rin kay Attorney Falsis because of this. Ito, sabi niya dito, si Tambalus Laws tinuring na mastermind tapos kakasuhan ng ICI sina Sen Joel Villanueva, Sen Jinggoy at Kengkoy Amputa. So, syempre tamang defense siya kay Sen Joel at saka kay Jinggoy Estrada na nakatapa. Ganito kasi yan, Sir Jack. I don't know kung marunong ka, kung maalam ka sa batas. Pero, ako rin, sinasabi ko lang naman, hindi rin ako magaling sa batas, pero alam ko yung basics. Kailangan natin kasi, lalong-lalo na pag content creator ka, kailangan matuto ka ng basics, okay? So, kailangan muna, bago ka magsampa ng kaso, kailangan mo muna ng ebidensya, di ba? Sabi nga nung isa, bago daw mangilite, kailangan ng prima facie. Prima facie! So, paano ba gumagana yung ganon, okay? Explain lang natin. So, ngayon kasi, wala pa kasing ebidensya laban kay Romualdez. Pero you are free. Open na open naman yung mga friends mo dyan, na mga yung mga principal na friends mo. Pag sinabi nating principal, yung mga politiko na kaibigan mo dyan, Sir Jack, di ba? Ba't hindi sila maglabas ng ebidensya laban kay Romualdez? Yun kasi yung kailangan bago mo kasuhan yung isang tao. Hindi lang pwede basta bintang. Kailangan meron kang ipakitang ebidensya. Kaya kinasuhan si Sen Joel, si Jinggoy Estrada, at saka si Saldico. Huwag mong kakalimutan. Yung member of the house na alam na may mga public pronouncement naman kasi si Saldico na kaibigan niya daw or close daw sila ni Romualdez ay kinasuhan din. Kasi nga may ebidensya labang kay Saldico. Kuha, ganun kasi yon, okay? Parang kay Attorney Falsis, bakit siya kinasuhan ng Divina Law? Kasi nga, merong ebidensya laban sa kanya. Same with this. Kaya kinasuhan ng Plunder at saka yung iba pa, sila Joel at saka si Jinggoy because of that. Okay? Kasi multiple
multiple number of cases yung inano sa kanila, kinasuhan. Hindi sila kinasuhan kasi trip-trip lang. Hindi ganun yan. Ang pagkakaso ay isang solemn process yan. Okay? Ginagalang natin dapat yung pagkakaso. Kasi mukhang hindi niya alam eh. Payag kayo, ginagawa tayong tangan ng ICI. Una, hindi naman ICI ang magkakaso. Dito natin ipakita. Yan. Hindi naman ICI ang nagkaso sa kanila. They were, I believe, yung gobyerno natin yata ang nagkaso sa kanila. Dinirekta nila. So, or DOJ yata. I'm not sure kung sino, pero hindi ICI. Bakit hindi ICI? Hindi po ICI kasi ang ICI is only an investigating body. Okay? Nag-iimbestiga lang sila, tapos may recommendation sila sa gobyerno natin, sa mga sangay ng gobyerno natin. Eto, yung rekomendasyon namin. So, alam nyo kung bakit to importante pag-usapan ngayon. Kasi, nakikita ko kasi, hindi niya naman siguro sinasadya na kalat siya ng misinformation. Pero sobrang misinformation na kasi nito. Ngayon, in fairness naman kasi ayoko namang baka kasi mapagbintangan ako na kasi alam naman natin na si Sir Jack ay alam mo yun, hindi siya perfect na pagdating sa pagsasalita. Pero kaya ito yung angle ko ngayon. Dito ko siya yung mga post niya yung aking hina-highlight dito para walang kawala talaga, di ba? Si Marcus at Tamboluslos ang tunay na mastermind. Yan ang totoong magnanakaw tapos isisisi sa iba. Okay. Again, Sir Jack, hindi mo yata nakukuha yung konsepto ng corruption dito sa Pilipinas. Kasi it is not just one person na dapat managot dito. Ang kailangan managot dito ay yung mga nakinabang sa pera ng taong bayan. Kuha mo ba? Ibig sabihin, hindi lang kung meron mang kaso kay Martin Romualdez, di kasuhan nyo. Ay, asaan? Asaan na yung testigo na biglang nawala all of a sudden, na nag-fake pa nga daw mamaya pag-uusapan natin yon. Nag-fake siya ng kanyang affidavit according to the news. Sabi nung may decision na yung judge doon na hindi daw totoo yung affidavit niya, hindi daw hindi daw valid yun. O, asa na yun? Wala, di ba? Nagtatago. Di ba dapat humarap siya at mag-file ng kaso kung talagang may reklamo kay Martin Romualdez? Isa yun. Pangalawa, hindi lang naman maraming kinasuhan dyan, Sir Jack, at marami pang kakasuhan dyan. Huwag nyo sanang gawin itong ano ba yung sinabi ni Kagadi? Huwag itong gawin Crayola politics, di ba? Crayon box politics. It is not about the color. Corruption is colorless. Everyone involved should be held accountable. Regardless kung DDS, kung kakampi ni BBM, kung kakamping, dapat kasuhan ang dapat kasuhan. Yan kasi yung hirap dito sa mga ganitong klaseng vloggers. They do not understand the full context of what is going on dito sa politics. Nakapasok lang, DDS ako. Yung mga principal ko, mababait. It's not like that. Okay? Hindi ganun yon, Sir Jack. Kailangan pa natin mag-research ng konti. Huwag mo rin sanang masamay nitong mga content na to. Hindi ako nagiging kakamping just because. Pero, ang sinasabi ko lang, hindi kasi gumagana ng ganyan ang ating kapulungan. Di ba? Hindi ganun. Di ba si Marcoleta? Abogado yan si Marcoleta. Hindi kasuhan niya si Martin Romualdez kung may kakaso siya. Tingnan mo si Trillanes, 'di ba? Kinasuhan niya si Bongo. Bakit? Kasi may ebidensya siyang hawak. Hindi lang 'yun basta-basta. Hanggang hukay yung laban ni Trillanes. Ang tagal-tagal na noon, 6 to 7 years ago na 'yun, pero laban pa rin, Tingnan natin 'to. Sa mga galit sa leadership ni PRRD, ang kanyang war on drugs, sana 'di ba? Siguro some other time na lang muna yan kasi gusto ko lang muna mag-focus dito. Kasi parang hindi naman, ngayon, ano yung susunod dyan? Pag nakasuhan ka ba, ibig sabihin makukulong ka kagad? Hindi. Ngayon, meron kasing proseso yan. Okay, na-file na yung complaint. Okay, magiging responded na sila. Ibig sabihin, the court, kung saan man ipa-file yan, sa DOJ man yan, or sa kung saan man, sa kung saan prosecution office yan ng Pilipinas ipa-file, bibigyan sila ng preliminary, i-invite sila for preliminary investigation. Okay? Tatanggapin nila yung complaint, tapos after 15 days, sasagutin nila yung complaint sa kanila.
Ganon, gumagana ang ano natin, ang batas natin, 'di ba? Sasabihin nila, "Oy, ikaw Joel Villanueva, ikaw Jinggoy Estrada, ikaw Zaldico." Actually marami 'yan eh. Napaka-misleading kasi na dalawa lang yung inaano niya, yung ina-address niya dito. The fact na hindi kasali si Zaldico diyan, ano na agad 'yan eh, misinformation na agad yan eh. Dapat isama mo. Ang dami yan. Hindi lang actually, kulang pa nga yung sinabi ko eh. Di ba? Pag tinignan nyo sa balita, maraming kinasuhan for today's video. Meaning to say, gumugulong na yung batas natin. Kailangan lang natin ay mag-intay. Kasi ganun yun eh. Hindi ka naman pwedeng, eto, yan, sa tingin namin, yan ay guilty. Dapat yung kasuhan. Dapat yung ikulong. Kakasuhan ka muna. So, etong mga to, kinasuhan na yan. Maraming kinaso sa kanila. Sasagot sila. Tapos susunod yan, magka-counter affidavit sila. Tapos pupunta sila, sasagot. After nun, pwede nang dalin sa resolution yon ng ating, kung ang prosecution ay hindi na, kunyari, sumagot na sila, nag-counter affidavit na sila. Tapos, pwede pang mag-motion uli ang prosecution na hindi, meron kaming i-clear sa mga sagot nito. After, ang tawag doon, reply. Okay? Tama ba? Reply. Tapos nun, pwede pa ulit sumagot sila Senator Joel and Senator Jinggoy after the reply. Ang tawag doon is isang rejoinder. O pwedeng apat na proseso yung pwede nilang pagdaanan. Pwede rin naman dalawa. Okay? Ang point dito, maririnig natin yung side ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy Estrada. Makakapagsabi sila ng kanilang side. Makakalabas sila ng prima facie evidence nila kung bakit sila hindi dapat ikulong. Ganun yon, Sir Jack. Okay? Ganun din yung nangyari kay Attorney Falsis. Pinagbigyan siya ng korte ng Marikina Prosecutor Office na i-defend yung sarili niya. Ano yung basis niya kung bakit hindi malisyoso yung post niya? Kulang. Yung prima facie evidence na binigay ni Attorney Falsis kulang pa. Kaso, aakyat na sa korte yun kasi natalo siya sa prosecutor office eh. Yung kanyang kalayaan is already in jeopardy. Kailangan niya nang magbayad ng bail. Okay? So may bail recommendation yung mga ganyan. Kaso, dito, mahirap yung bail recommendation dyan, idol! Plunder yan! Tanong mo kay Jinggoy. Mag-research ka kasi, Sir Jack. Ngayon, may tiyaga akong magbasa ng mga kung ano-ano nyo, kung mga post nyo, kayo mga banateros kayo. Kaya nga hinahamon ko kayo. Gusto nyo ganito para fair. 3-on-1. Si Banat Bay, ikaw +1. Ayan. Fair na yan, ha? O kung ayaw nyo si Banat Bay, 3 banateros. Dapat minimum 3 para sulit yung oras ko. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lod.